Bakit mahirap umasenso sa buhay, lalong-lalo na kung laki tayong probinsya? Jingo Pable! Jingo Pable! Jingo Pable! Hi Ants! Welcome ulit sa pagbalik dito sa ating YouTube channel. And siyempre, kung bago ka lang nadaan dito sa ating YouTube, huwag mo namang kalimutan na mag-subscribe and hit the notification bell para at least lagi kang ma-notify. So kung Facebook mo naman ito mapanood, siyempre, huwag mong kalimutan na i-click yung follow, like, and share na din para at least na ma-aware din po yung mga friends mo. Bakit nga ba mahirap umasenso sa buhay? Lalong-lalo na kung lumaki tayo sa probinsya. Ito ang ating number 1, programming. Yes. Mga kans, no, lagi natin tandaan, bata pa lang tayo, na-program na tayo. Ang laging naririnig natin sa mga magulang natin, sa paligid natin, at sa mga tao na nakakasama natin sa kung saan tayo lumaki, lagi nilang sinasabi, anak, mag-aral kang mabuti para pagkatapos mong mag-aral, makapaghanap ka ng trabaho. Inibir naman kasi natin, narinig sa kanila, na sinabi sa atin na after mag-aral is magninegosyo. Typical na naririnig natin sa kanila is magtrabaho. Kaya hindi nakakapagtataka na bakit after nating mag-aral, tayo ay naghanap ng trabaho. At nung pansinin natin, nung tayo ay may trabaho na, okay, yung kinikita natin isakto lang or sapat lang sa mga gastusin natin. Sa panahon natin ngayon mga ants, no, mas mabilis tumaas yung mabilihin kisa sa pagtaas ng sahod natin. At ang ating pangalawa, ito po yung tinatawag na limiting beliefs. Lagi nating naririnig sa mga magulang natin, lagi nilang sinasabi na, anak, huwag kang mangarap ng malaki. Hindi natin kaya yan. Mahirap lang tayo. Huwag mong ikumpara yung sarili mo doon sa iba kasi sila, mayaman sila, tayo mahirap lang. Naalala mo ba yung dinikdik pa sa ulo mo? Mahirap lang tayo. Yung tipong meron kang gustong ipabili sa magulang mo, pero wala silang pira at dinikdik pa sa kukuti natin. Mahirap lang tayo. Kaya doon pa lang, dala-dala na natin hanggang ngayon lumaki tayo na nasa isip natin na mahirap nga lang tayo. Hindi natin kaya na umangat sa buhay. At isa pa sa dahilan bakit hindi tayo makaangat sa buhay, ito yung tinatawag na at lagi nilang sinasabi na lagi naman nating naririnig na kung saan huwag daw tayong magpayaman dahil yung mga mayayaman daw hindi makapasok sa gingharian ng langit. Sino ba kasi nagsabi sa atin na yung tao, yung mga hindi mayaman or yung mga mahirap lang, yung makakapasok doon, unfair naman ang buhay kapag ganon. Sinasabi pa nila, anak, huwag kang magpayaman kasi yung mga mayayaman, masama ang ugali. Alam natin mga kaans no, na kung saan, lagi lang naman nila naririnig sa TV eh. Kung sino yung mayayaman, sila yung makontrabida. Kung sino yung mahirap, sila yung mga bida. Kaya nila sinasabi, habang ikaw, hirap na hirap sa buhay, pero tuwang-tuwa ka pa rin kasi iniisip mo na ikaw yung bida, lagi kang talo sa umpisa. At ang ating pangatlo, circle of friends. Tell me your friends and I will tell you who you are. Ito po yung tinatawag nila na kung sino daw yung kasama natin palagi, yun din ang mga buhay natin. Kasi kung napapansin natin sa school, bakit lagi nagsasama yung mga matatalino at bagay yung mga bobo nagsama-sama din? At hindi mo ba napapansin na kung saan yung mga lasinggiro nagsama-sama at yung mga naninigarilyo nagsama-sama din? Pero pansinin natin, kung tayo hindi naninigarilyo at sumama tayo doon sa mga tao na naninigarilyo, sure ako, ganon din ang buhay mo. Okay? Bukas umakalawa. Hindi talaga tayo aangat sa buhay, lalo na kung yung circle of friends natin, wala namang ibang pinag-uusapan. Okay? Minsan nga, magkwento ka sa pangarap mo, sa mga kaibigan mo eh. Sabihin mo na, bibili ako ng kotse, magkakaroon ako ng ganito, pero tinatawanan ka nila. Ibig sabihin, okay, hindi ka nababagay doon. Kung ikaw yung tao na mayroong pangarap sa buhay, okay, ang gagawin mo, palitan mo po yung mga friend mo. Kumbaga, hindi naman sabi na, iwanan mo na kaagad sila, okay? Kumbaga, layo-layo ka lang muna konti. Kasi hindi natin kayang umangat kung yung nakasurround sa atin is lagi wala namang pinag-usapan na pangarap at hindi align doon sa gusto natin. Lagi nga nalang sinasabi, na hindi natin kayang na makapagpalit ng isla kung hindi natin iiwanan yung isla na kinalakihan natin. At hindi daw tayo makahawak ng milyon kung
yung kamay natin busy sa kakahawak ng barya. At ang ating pang-apat, exposure. Alam niyo mga kaans, no? Sobrang napakahalaga talaga sa atin yung ma-expose tayo sa mga bagay-bagay. Kasi parang ako na lang, no? Ako kasi lumaki talaga akong probinsyano at never akong nakapunta sa Manila ever since. Kaya nung pumunta ako dito sa Manila, para akong ignorante, parang akong arihis, na kung saan pagdating sa Manila, ay grabe, ang laki-laki pala ng mga building dito. Tapos, alam mo yun, kumbaga yung mga tao, walang pakialamanan, sanay tayo sa probinsya na kung saan, ganito, di ba? Kahit malayo na, kahit nasa kabilang barangay na, kilala pa natin. Pero pagdating dito sa Manila, okay, yung mga ano natin is, kahit yung kapitbahay, kahit pintuan, hindi na natin kakilala eh. Kumbaga, napaka-importante talaga na kung saan ma-expose tayo doon sa mga tao na align doon sa gusto nating marating sa buhay. Okay, kasi kung yung na-expose tayo, wala namang kumbaga, nonsense naman yung mga pinag-uusapan, kaya hindi din tayo umangat, kumbaga, mas natatalo yung power natin kasi yung mga tao, mas marami yung negative, okay? At nag-iisa lang tayo na nangangarap, hindi talaga natin makuha yung mga gusto natin. Kaya napaka-importante. Surround yourself only with people who are take you higher. Okay? So, dapat i-expose mo na ngayon. Kaya, Ans, kung natuto ka sa video na to, siyempre, huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para at least na lagi kang ma-notify sa mga bagong video natin. Okay? And siyempre, kung sa Facebook mo ito mapanood, follow, like, comment, and share para at least na mapakinggan din ng mga kaibigan mo itong topic natin ngayon. This is Dindo Pable. See you soon.